Hello, kamusta tayong lahat? I'm thankful to my Almighty God for His loving kindness is for all eternity. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. I worship my Father, the Creator of heaven and earth. He loves us so much that He gave to us our Redeemer, the only mediator to our Father, Jesus Christ. He is the high priest in the order of Melchizedek. He is also the burnt offering, the sin offering, the grain offering, the thanksgiving offering, and so much more. And Jesus is not only our mediator, not only our Redeemer, not only our high priest, but He considers us His friends. He loves us, that He has given His life for His friends. And so, whenever we pray to our Father, we will use the name of Jesus Christ, because the name of Jesus Christ is powerful. He is holy. He is righteous. He also forgives sins like the Almighty Father. And we will also worship Jesus Christ, the coming King. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. And now He sits at the right hand of our Father. I thank also the Holy Spirit for living in our hearts, always talking to us, reminding us of the goodness of our Father, reminding us to obey His commandments, His statutes, His ordinances, and reminding us of the power of the blood of Jesus. So Scott, last time we read Psalms 111, 112, and 113. Praise the Lord. Purihin natin lagi si Almighty Father. We will exalt His name on high. We will praise Him with all our whole being, with our whole heart, buong puso, buong pagkatao natin. I-worship natin yung tatay natin, mamahalin natin, irerespeto natin. The works of our Father are great, studied by all who have pleasure in them. Yung gawa ni Almighty Father, amazing, awesome. Mayroon na ba kayo nakitang nakagawa ng isa pang mundo? Wala na, di ba? Wala nang mundo, ito lang. Dito tayo nakatira. Nilagay tayo dito ni Almighty Father. At siya ang nagsusustain sa atin, nagpo-provide sa atin ng mga kailangan natin. Our Father is faithful. Bago pa man niya gawin itong mundo na to, hanggang ngayon and for all eternity, He is faithful. He will fulfill all His promises. Kaya dapat meron tayong takot sa tatay natin and always remember His covenant, yung kontrata sa atin. Yung kontrata natin, pag sinunod natin ang tatay natin, mahal natin siya, mamahalin din natin ang kapwa-tao natin, makakabalik tayo sa tatay natin. Pag sinabing mahal natin ang tatay natin, lahat ng kanyang mga statutes, susundin natin. Walang exempted dito kami sa isang statutes na to, Almighty Father. Walang exempted. Pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Lagi natin i-remember yung kontrata. At yung kontrata, magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Yun ang new covenant. Na pag si Jesus nasa hearts natin, masasave tayo dahil si Almighty Father. Hindi natin diretsyong makakausap,
kung wala si Jesus Christ. Bakit? Dahil si Jesus Christ, holy siya, righteous siya, never siya nagkasala. Never siya nakipartake dito sa mundo na to. Never nakipartake. Si Jesus Christ lang ang karapat-dapat na maging mediator. Wala nang iba pa. Baka may sabihin kayo, yung prophet ninyo, mediator ninyo, yung kung sino mang mga kulto kayo, religion kayo, may mediator kayo para usap si Almighty Father. Walang mediator. Si Jesus Christ ang mediator. Ha? May mga prophet kayo na nagtatayo ng mga religious organization ninyo. Hindi yan totoong prophet. Hindi yan na nakakausap ni Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya kay Jesus Christ tayo lalapit. Intindihan? Wala nang iba pa tayong lalapitan, si Jesus Christ lang. Ha? Kaya ka nakalagay si Jesus Christ, exalted the name above all. Ha? Nakalagay all na, hindi ba kayo nakakaintindi? All na nga eh, ha? Above all names. Lahat na nga, inilahat na nga, ano? Hindi ba ninyo naiintindihan? Sino kausap ko? Kaya makakauwi tayo sa tatay natin. In His time. May sarili-sarili tayong time frame. Hindi ko naman sinasabing ngayon tayo uuwi. May kanya-kanya tayong time frame dito sa mundo. At si Almighty Father ang nagde-determine ng time natin dito sa mundo kung hanggang kailan tayo. Ha? At yung gawa ni Almighty Father, His hands are verity and justice. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ni Almighty Father, totoo. Lahat ng nakasulat dito sa Bible, totoo. Pero contradicting yung science. So ano paniniwalaan ninyo? Yung science o si Almighty Father? Si Almighty Father, sure. All His precepts are sure. Yung science, anong ginagawa? Puro experimentation, observation. Yun lang kayang gawin ng science. Pero si Almighty Father, alam niya lahat. All His precepts are sure. Kaya itong mundo na to, kung anong turo ng science, hindi ako naniniwala dahil naniniwala ako sa Bible. Hindi mo pwedeng paniwalaan ang science na paniniwalaan mo ang Bible. Mamili ka. Kay Almighty Father ka ba o sa mundo na to? Yung mga yung mga walang kinikilalang hindi na kinikilala si Almighty Father, mas naniniwala sila sa science. O yun ang gusto nila eh. Magtiwala sila sa sarili nila. Ayaw lang pagtiwalaan si Almighty Father. Pag gano'n ang tao, matigas ulo, arrogant, boastful, stubborn, eternal damnation agad. Ha? Agad-agad yun. Wala nang apela. Hindi, ganito siya, mabait naman siya. Walang mabait. Walang taong mabait. Hindi, ano naman siya eh. Hindi naman siya nambababae. Maayos siyang tao. Kahit na sabi mong gumagawa ng kabutihan dito sa mundo, kay Almighty Father, baliwala yun. Kung wala si Jesus Christ sa kanyang puso. Dahil yung tao na yun, arrogant. Ayaw niyang kilalanin si Almighty Father, yung mga salita niya, at si Jesus Christ. Kahit sabi mo pang, hindi maayos naman siyang tao. Walang maayos na tao dito sa mundo. Lahat, madumi tayo lahat. Dahil lang sa awa ni Almighty Father. Dahil sa blood ni Jesus Christ, masasave tayo. Ano nga yan? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya baliwala yung sinasabi nyo, nakapag-aral to ng doctorate, lagpas pa sa doctorate, baliwala yung pinag-aralan ng mga tao na yun.
Asa na ngayon yung mga tao nag-aaral ngayon? Asa na si Galileo? Si Copernicus? Asa na sila? Buhay ba sila? Asa na yung mga pinagmamalaki ng mundo na to? Ng mga tao? Na sine-celebrate ng mga tao? Instead na si Almighty Father at saka si Jesus Christ ang celebrate ng mga tao, ang sine-celebrate ng mga tao ay mga mayayaman at yung mga sa tingin nila ay matalino at maraming koneksyon at sikat. Kay Almighty Father, iba ang kanyang pamantayan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding of all those who do His commandments. All those who do His commandments. Lahat ng gumagawa ng commandments, sumusunod sa commandments, na sinamarize ni Jesus sa dalawa na. No? Naging dalawa na. So, sa Old Covenant ay 10. Pero ang summary nun ay dalawa. Love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our being and spirit. Kasama na lahat. Mahalin si Almighty Father. Meaning, walang graven images. Hindi tayo magfo-focus sa mga bagay dito sa mundo na to, kundi magfo-focus tayo kay Almighty Father. At love our brethren as we love ourselves. Gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin, mamahalin natin kapwa-tao natin. Kahit mahirap mahalin ang kapwa-tao natin, mamahalin natin. Dahil mahal natin ang tatay natin, susundin natin siya. Dito sa Psalm 112, blessed is the man who fears the Lord. Inulit na naman, yung may takot kay Almighty Father, may respeto, may pagmamahal. Wealth and riches will be in his house and his righteousness endures forever. Kaya forever, yung righteousness niya will endure forever dahil hindi ba tapos yung kanyang righteousness dahil pati yung wealth niya and riches because kay Almighty Father walang end. There is no end with our Father. Kaya nga endures forever. Wealth and riches. Ang isip naman niya pag sinasabing wealth and riches, magkakaroon ng maraming pera, magkakaroon ng alahas, na madami. Hindi yun ang wealth and riches kay Almighty Father. Ang wealth and riches ay yung kasama siya. Hindi, magbibigay ako ng tithes para maging wealthy ako, para yumaman ako. Kasi, di ba tithes 1/10 para pagpalain ako ni Almighty Father. Hindi lang 1/10 ang kinakailangan ni Almighty Father. Buong ang pagkatao eh. Ha? Hindi pera ang gusto ni Almighty Father. Mas valuable tayo sa pera. Kaya tayo ang gusto niya. Ha? Naintindihan ba natin? Naintindihan ko sarili ko. Mas valuable tayo kaya sa ginto. Kay Almighty Father. At si Almighty Father siya ang ating treasure. Yung mundo kasi na to lagi nakafocus sa pera dito sa mundo. Yayaman tayo, yayaman dito sa mundo, dadami ang pag-aarian. Hindi nga dito, ha? Huwag mo ulit. Kausap ko ng sarili ko. At yung tao mamahalin natin, a good man deals graciously and lends. He will guide his affairs with discretion. Surely, that man who is graciously and lends, he will never be shaken. The righteous will be in everlasting remembrance. Dahil nakasama ni Almighty Father, everlasting remembrance yun. Aalalahanan ni Almighty Father. But those who are those people who will be thrown in eternal damnation, they will be forgotten. They will be forgotten by our Father. So yung mga tao ngayon, ang kaluluwa ng mga tao na nasa impyerno ngayon, kinalimutan na ni Almighty Father yun. Meron nang nasa impyerno ngayon. Madami sila. Ang pinakaunang namatay na tao, no? Si Abel. Siya ang unang nakabalik kay Almighty Father. Mas nauna pa siya kay Adam and Eve. Kasi anak siya ni Adam and Eve. Pinatay siya ni Cain. So, ang unang nakabalik
si Abel. Siguro mag-isa lang siya doon nung una. And then, yung unang nakapunta ng impyerno, sino? Hindi natin alam, no? Hindi si Cain eh. May mga tao pa kasing sumunod. Okay? Kaya hindi si Cain. May mga tao pa kasi, may mga anak pa kasi si Adam and Eve. Okay? So yung mga tao who trust the Almighty Father, He will not be afraid of evil tidings sa mga bagay na masakit, evil tidings, ibig sabihin nun, or evil events sa buhay natin, hindi tayo matatakot. Yung heart natin, ano yung heart natin? Steadfast. Steady. Trusting the Lord God. You will never be afraid. Ngayon, yung wicked naman, they will gnash their teeth and melt away. Impyerno, melt. Makikita nila na nasusunog sila, pero buhay pa rin sila. The desire of the wicked shall perish. So, pagising, dito sa Psalm 130, pagising sa umaga, hanggang sa pagtulog, alalahanin natin si Almighty Father. We will praise Him by our works, by singing songs of worship, and by telling people of the goodness of our Father and of Jesus Christ. That's praising the name of our Father. Kasama na doon yung gawa natin, nakikita sa actions natin, na tayo ay anak ni Almighty Father. That's one way of praising our Father. Kasi si Almighty Father, He will sit us with princes. Dahil kaya prince, kasi si Almighty Father, yung mga souls in heaven na nakabalik, tinitrato ni Almighty Father like prince. So tayo, pag makabalik tayo doon, royalty rin tayo. Magse-celebrate tayo. Sama-sama tayo magse-celebrate. One big happy family tayo kay Almighty Father. Pag nakabalik tayo sa Kanya. Para tayo makakabalik sa Kanya, susundin natin ang Kanyang statutes. And si Jesus Christ, mamahalin din natin. Siya ang ating mediator. Hindi tayo makakalapit kay Almighty Father pag wala si Jesus Christ. Ha? Pag wala si Jesus Christ, ulitin ko, hindi makakalapit kay Almighty Father. Bali wala yung mga pangalang tinatawag ninyo. Si Jesus Christ ang importante. Si Mary hindi yan importante. Ha? Walang nakalagay sa Bible. Kung nakalagay sa Bible, sasabihin natin na importante si Mary. Pero walang nakalagay sa Bible. Hindi naman tinaas ni Almighty Father ang name ni Mary eh. Ano lang ginaan nakalagay? Mary, ikaw ang pinili ni Almighty Father na magbuntis kay Jesus. Blessed ka. Anong sabi ni Mary? Servant ako. Papayag ako. Sabi ni Mary. Sinabi ni Mary, servant siya. Yun ang kanyang role. Supporting, ha? Supporting role lang. Ang bida, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, at ang Holy Spirit.
So, dito na tayo, Iska. Napagalitan ko yung sarili ko. Psalm 114. Ang ibig sabihin ng Israel, one who struggles with God, no? When Israel went out of Egypt, the house of Jacob, from a people of strange language. Magkaiba ng language ang mga nasa Egypt at ang mga Israelites. Judah became his sanctuary. Judah means praise, became his sanctuary. Those who praise the Almighty Father became his temple or sanctuary. Ano nga yung katawan natin? Temple of the Holy Spirit. Nakikita niyo ba yung connection? Hindi naiintindihan ng wala nakakaintindi sa akin. Ako lang kasi nakakaintindi sa sarili ko. Ganun ba yun? Judah means, kukunin kasi natin yung ibig sabihin ng Judah. Ganun na. Tapos, hingi tayo ng guidance kay Almighty Father. In the name of Jesus. Through the power of the Holy Spirit para maintindihan natin ang Bible. Kasi on our own, we can never understand the words of our Father. Magpapakumbaba tayo sa tatay natin para maintindihan natin. Kung ako sa sarili ko, hindi ko rin ito naiintindihan. Pero kaya naiintindihan ko because of the Almighty Father. Wala akong librong binabasa ko, Bible. Pag nagbasa ka ng ibang libro, mako-corrupt ka. Kaya mag-focus ka lang dito sa Bible. Mako-corrupt yung mind mo. Judah became his sanctuary, and Israel his dominion. Israel means one who struggles with God. Ang dominion ay ang proprietorship or ownership. Yung Israel ay kay Almighty Father, meaning one who struggles with God, kanya yon, yung Israel, mga tao. Hindi lang to country. Kung i-apply natin sa ngayon, hindi lang ito country. Group of people to who struggles with God and prevailed. Ano ba yung struggle na binigay ni Almighty Father? Refined as silver is refined, tested as gold is tested, kasi we are being refined in this world. Mga trials and tribulations natin, yun ang struggles natin na inallow ni Almighty Father na ma-experience natin. Baka itanong nyo, bakit inaallow ni Almighty Father na mahirapan tayo? Kailangan lumabas yung value natin. Yung potential natin, kailangan maging totoo, hindi lang potential. Ngayon, yung ibang tao hindi kaya. Kaya nababalik sila sa kaya itinatapon sila sa impyerno, hindi nila kaya. Kasi mas gusto nila sundin ang kanilang sariling flesh. Ngayon tayo, susundin natin si Almighty Father. The sea saw it and fled. Jordan turned back. Ano ibig sabihin nun? Nakita ng dagat at natakot, nagtakbo. Jordan turned back. Ano yung Jordan? Jordan means to descend or to flow down. Yung mga tao na nag-flow down or backslide. Bumaliktad, ayaw nila, hindi nila kaya. Ayaw nang sumunod kay Almighty Father. The sea saw it and fled. Jordan turned back. The mountains skipped like rams, the hills like lambs. Sa power ni Almighty Father, kahit bundok, ninervyusin, tatakbo, magugulat. And little hills like lambs. Yung little hills like lambs, napatigil ang mga lambs. Hindi na kumilos. They were silenced. Ibig sabihin, the little hills like lambs. What ails you, O sea, that you fled?
O Jordan, that you turn back. O mountains that you skip like rams, o little hills like lambs. Anong nangyari? Bakit kayo natakot? Bakit kayo backslide? Bakit kayo bumalik? O mountains that you skip like rams, o little hills like lambs, tremble, O earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob. Tremble. Magkaroon kayo ng takot sa presensya ni Almighty Father. Kasi ang takot or fear of the Lord is the beginning of wisdom. Para sundin natin ang tatay natin, dapat may takot tayo sa Kanya. Mahalin natin siya, irespeto natin siya. Who turned the rock into a pool of water, the flint into a fountain of waters. Yung bato, ibig sabihin kapatagan, naging river. Yung dry land, naging river. The flint into a mountain, into a fountain of waters. Yung flint yung ginagamit para iniis-is na iniis-is para magkaroon ng apoy. Napuno or naging fountains of water. Ganun yung holiness ni Almighty Father. Giba ang mundo. Powerful dahil kasi ang tatay natin. Dito naman tayo sa Psalm 115. Not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory, because of your mercy, because of your truth. Ang awa mo, Almighty Father, at ang iyong katotohanan. Truth. Bibigyan natin ng glory ang name ni Almighty Father dahil siya ay totoo, siya ay full of mercy. Ngayon, dito sa verse 2, why should the Gentiles say, so where is their God? Dito, pag sinasabing Gentiles, mga unbelievers, asa na ngayon ang kanilang Diyos? Kasi yung mga Gentiles, meron silang graven images. Tayo, wala tayong graven images. Asa ng ating Diyos? Ang Diyos natin nasa heaven. Footstool lang itong mundo na to. And we will worship our Father in spirit and in truth. Ito nakalagay verse 3. But our God is in heaven. Wala dito sa atin sa mga may mga religious institution dito. Sabi, nandun daw si Almighty Father. Wala doon si Almighty Father. Nasa heaven si Almighty Father and He lives in our hearts. Wala sa maliit na box. Wala sa mga bahay na mga gawa ng tao na madumi. Si Almighty Father sa atin dahil tayo ay Kanyang ginawa. Ha? Yung gawa ng kamay ng tao, madumi yun. So yung mga tao, tatanong sila, so where is their gods? Verse 3, but our God is in heaven, He does whatever He pleases. Their idols are silver and gold. Yung mga Gentiles, mga unbelievers, mga pagans, ang kanilang idols ay gawa sa silver and gold. Yung iba gawa sa plastic. Yung iba gawa sa kahoy, gawa sa semento, sa bakal, sa copper, sa aluminum. Ano pa mga bagay or item gawa ang mga idols ninyo? Gawa sa tela. Gawa sa pangil ng gawa sa ipin ng elepante. Ivory yan, mahal yan. Oh. Hindi doon gawa si Almighty Father. Hindi doon gawa si Jesus Christ. The work of men's hands. Madumi. Tapos sasambahin nyo, madumi. So ano yung mga idols na yon? They have mouths, but they do not speak. Nagsalita na ba yung mga idols ninyo? May bibig nga, hindi magsasalita. Eyes they have, but they do not see. Nilalagyan nyo ng mata. Pinipinturahan ninyo ng mata. Saan ang papel ako? Ang papel.
Ito na. Pinipintura. Ay, maganda ba ang pagkakapintura ko ng mata dito? Parang mali. Burahin natin. Ibang ano bang kulay? Kumuha ka nga dyan ng magandang pintura. Kukortihan natin yung mata. Tama ba yan? May eyes pero hindi naman nakakakita. Mga plastic, semento, bakal, kahoy, kahit gawa sa buto sa ipin ng elepante. They have ears but they do not hear. Merong tenga pero hindi naman nakakadinig. Ano? Yung ibang mga tao rin nagtatanong, asa na ba ang Diyos nila? Nadidinig ba nila? Asaan? Nasa heaven yung tatay natin, si Almighty Father. Itong mundo ay kanyang footstool at nadidinig natin siya. Saan natin nadidinig? Saan nakababasa yun na nadidinig natin? Isaiah chapter 30 verse 20 to 22. And though the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teachers will not be moved into a corner anymore, but your eyes shall see your teachers. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Maraming mga tao hindi nila alam to. Nagtataka sila. Bakit nadidinig mo ba ang Diyos mo? Yes, nadidinig namin si Almighty Father. Nakalagay sa Bible, this is the way, walk in it, your ear shall hear a word behind your ear. So whenever you turn to the right or whenever you turn to the left, you will also defile the covering of your images of silver and the ornament of your molded images of gold. You will throw them away as an unclean thing. You will say to them, get away, unclean. Unclean ang mga graven images, ang mga idols. Unclean sila. Yun yung nasa Isaiah. Naririnig natin si Almighty Father. You will hear a voice behind you. Your ear shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Oo. In verse 4, now their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they do not speak. Eyes they have, but they do not see. They have ears, but they do not hear. Noses they have, but they do not smell. They have hands, but they do not handle. Feet they have, but they do not walk. Nor do they mutter through their throat. Hindi nagsasalita, walang binibigkas. Kahit yung throat nila, walang tunog. Di ba gumagawa kayo ng mga, sinasamba ninyo? Nakorting tao. May kamay, may paa. Bakit hindi nyo palakarin? Kung talagang powerful yung sinasamba ninyo. Yung dinadasalan ninyo, binibigyan nyo ng sampagita, binibigyan ninyo ng bulaklak, binibigyan ninyo ng kandila. Powerful ba yan? Sabi sa Bible, hindi. Saan kayo maniniwala? Sa culture and tradition ninyo o sa Bible? Yung culture and tradition ninyo, kaya na nagawa yan. Nung time ni Constantine, gumawa si Constantine ng one world religion para maging powerful ang empire niya. Lahat may hidden agenda, gusto ng power. Si Almighty Father, wala siyang hidden agenda. Ang gusto niya, tayo ang bigyan ng power. Tayo ang bigyan ng eternal salvation. Yun ang gusto ni Almighty Father dahil sa pagmamahal niya. Hindi siya selfish. Tapos meron pa kayong ginagawa tuwing January, no? Nagbubuhat kayo. Binubuhat nyo. Sinasabi nyo si Jesus yun. Hindi mahaba ang buhok ni Jesus. Hindi zigzag ang buhok ni Jesus. Zigzag pa ang gusto niyang buhok. Kayo pa ang namili ng velvet na tela. Hindi yan ang suot ni Jesus.
Hindi, nung baby pa si Jesus. Hindi, walang ginawang miracle si Jesus when he was a baby. At saka nung bata siya. So, sino yung sinasamba ninyo? Ha? Wala ba akong ano dito? Wala kasi ako. Na pinapasayaw nyo pa. Uy, sumasayaw, ang galing sumasayaw. Ito, alcohol na lang. Uy, sumasayaw, oh. Ginaganyan mo kasi kaya sumasayaw. No, ba't niloloko mo yung sarili mo? Uy, sumasayaw, gumaganong-ganon, oh. Minsan yung ilalim, parang bilog. O sumasayaw, o gumaganon. Kasi nga yung ilalim, bilog. Paano hindi gaganon yun? Na, may mga naniniwala naman. Hindi ko alam sa mga tao. Iniisip niyo ba yung ginagawa niyo na nakakatawa? Ha? Hindi niyo naisip yun? Tapos sasabihin ninyo na nagsasalita ako mag-isa, no? Na sinasabi na ganito. Eh, nasa Bible to eh. Sino ngayon ang may toyo? Kukuha kayo ng kahoy, dadamitan nyo ng ano, kulay, kung ano man ang kulay ng damit na gusto nyo, tapos luluhuran ninyo. Sino ngayon na may toyo? Halik pa kayo ng halik, ang dumi. O, lagyan nyo ng alcohol, matatanggal yung pintura. Ang gulo. They have hands, but they do not handle. Feet they have, but they do not walk. Hindi naglalakad, di ba? Lagyan nyo kayo ng makina sa loob para maglakad. No? Eh, robot naman yon. Ginawa niyang walking doll. May gagawa ng ganon. Sasabihin milagro yon. May gumagawa na. Nor do they mutter through their throat. Those who make them are like them. Yung gumagawa ng mga idols, graven images na korteng tao, kagaya nila. So is everyone who trusts in them. Pare-pareho sila. Yung idol nila, yung tao nila, yung gumagawa nun, pati na nagtitiwala sa mga semento bakal na korteng tao, pare-pareho sila. Hindi sila nakakalakad. Pare-pareho eh. Pare-pareho. Hindi sila nakakadinig. Nabingin na. Hindi nakakakita. Hindi nakikita yung katotohanan. Wala nang pandama. No smell. Hindi na makalakad ng ayos. Napunta na sa nadapa na. Nahulog na sa ravine. Those who make them are like them. So is everyone who trusts in them. O Israel, trust in the Lord. Magtitiwala tayo kay Almighty Father, hindi sa mga korteng tao na semento, bakal, nagawa ng kamay ng tao. Kay Almighty Father tayo magtitiwala. Hindi sa kung sinong pangalan, si Joseph, sino mga pangalan na yon, si Marta. May santo pa kayong Marta, ba't ganon? Si Lazaro. Gumawa pa kayo ng santo na Lazaro, ba't ganon? Walang power naman si Lazaro, wala namang power si Marta. Bakit nung ginagawa yon? Kasi nga, paganism yon, gusto nyo lahat sambahin. Pati na yung mga ninuno ninyo. Sinasamba ninyo, kahit iba-ibang religion, meron kayong ganon. Kasi nga, pare-pareho lang kayo. Iba-iba ang religion ninyo, iba-iba lang ang tawag ninyo, parang may graven image, parehong may prayer beads, ha? Pare-pareho kayo may mga relic. Yung mga ibang tao naman, naturingang sasabihin ng Christian sila, naniniwala naman. Kung Christian sila, tapos nagpupunta sa ibang country, tapos nakakakita sila ng magagandang lugar, may ibang religion na naman doon, yuyuko na naman. Hindi nakakaintindi. Pag gano'n ang ginagawa niyo, lagot kayo kay Almighty Father.
Hindi ba kayo natatakot sa mga graven image? Malit ako parang ano to, ayoko nga to. Parang ang weird, ayoko nga tignan. O Israel, trust in the Lord. He is their help and their shield. Si Almighty Father ang tutulong sa atin at ating protection, magpaprotekta sa atin. O house of Aaron, trust in the Lord. Bakit nabanggit si Aaron dito? Si Aaron, high priest. No. Trust in the Lord. At nakita natin ito na tayo ay royal priesthood. A holy nation. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Kaya binanggit, O house of Aaron, tayo rin ito. Trust in the Lord. He is their help and their shield. No? Israel, trust in the Lord. He is their help and their shield. O house of Aaron, inulit na naman, trust in the Lord. He is their help and their shield. You who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. Inulit na naman. 3 times or thrice. The Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. Israel, one who struggles with God and prevailed. And Aaron, royal priesthood, a holy nation. Naintindihan natin, Iska? O, naintindihan ko yung sarili ko. Verse 13. He will bless those who fear the Lord, both small and great. Pareho, mayaman ka man o mahirap ka man, sino ka man, anyone, ibig sabihin, both small and great, anyone, ibig sabihin ito, He will bless those who fear the Lord. Sino man ang may takot kay Almighty Father, i-bless niya. May respeto sa Kanya. Kung may takot tayo kay Almighty Father, hindi tayo maglalagay ng kandila pag may patay. Yung, ang tawag doon, bibigay kayo ng kandila, di ba? Ba't kayo nagbibigay ng kandila? Respeto sa namatay. Bibigyan kayo ng bulaklak para sa namatay. Hindi naman yan maamoy yun. Patay na siya eh. Wina-worship pa ninyo. Hindi, baka kasi nasa heaven na siya. Siya ngayon ang magpe-pray sa akin kay Almighty Father. Eh, si Jesus na nga eh. Ha? Si Jesus na nga yung mediator natin eh. Bakit pa kayo tumatawag ng mga taong patay na? Nanggigigil ako sa iyo. Hindi, yung tsuhin ko kasi mabait na tao. Mabait na tao yon. Tsuhin mo, babaero, mabait na tao. Pag may mga ganun, mabait na tao yan eh. Yung nandyan, nakahiga dyan. Tapos may mga ilaw, may kandila. Mabait na tao ba yan? Kilala ko yan eh. Kilala ko yan. Gusto nyo sabihin ko. Gaya ng yung kapatid ng lola ko, may asawa yon. Layo. Kinuwento. Kapatid ng lola ko, may asawa yun. Tapos nagkakwento, mabait na tao yan. Gusto ko nga sumingit eh. Hindi mabait. Huy, alam mo, hindi totoo yan. Nakita yan. Yan siya yon. Nakita. Gusto ko sumingit. Nanggigigil ako. Huwag niyo sasabing mabait na tao, ha? Kung di yan namatay, ano yan eh. May ganun pa kayong nalalaman. Dapat may takot tayo kay Almighty Father, ha? Hindi sa mga kung anong bagay na
na nasa paligid ninyo, na mga sinasamba ninyo, tinatawag ninyo, ang tatawagin natin pangalan, si Jesus Christ, si Almighty Father. Ha? At makakalapit lang tayo kay Almighty Father through Jesus Christ. Kung may takot tayo sa tatay natin, susundin natin ang pinag-uutos sa atin ng tatay natin. Verse 14, may the Lord give you increase more and more, you and your children. May you be blessed by the Lord who made heaven and earth. The heaven, even the heavens are the Lord's. Yung heaven kay Almighty Father. Lahat ng bagay na nakikita natin, na experience natin, lahat ng at mga bagay na hindi natin nakikita, si Almighty Father may gawa nun. The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth is given to the children of men. Siya ang nagbigay. Ibig sabihin kanya. Hindi niya sa atin ibibigay kung hindi kanya. Kanya ang earth na to, kaya ibinigay sa atin dahil siya ang may-ari. The dead do not praise the Lord, nor any who go down into silence. O yan, nilagay na. Huwag magtatawag ng mga taong namatay. Hindi, ano kasi yun? Malapit yun kay Almighty Father. Malapit! Ang malapit kay Almighty Father. Si Jesus Christ. The dead do not praise the Lord, nor any who go down into silence. Kaya natin dapat tawagin, kahit si Peter, si Paul, si John, si Joseph, si Ringo, si Bartholomew, may mga tinatawag pa kayong pangalan na hindi natin kilala, tinatawag pa rin nyo. Ano yun? Paano yung kakabisaduhin nyo pa? Sino nga yun? Yung expert sa ganyan? Yung expert pag may pag walang anak, sinong tatawagin? Hindi, lahat. Si Almighty Father, ha? Walang expertise yan. Hindi yan doktor na may specialization. Yung santo na to may specialization yan eh. Yun ang tatawagin. Si Saint Luke, doktor yan. Yan ang tatawagin natin para gumaling. Hindi nga si Saint Luke, ha? Nananahimik yung tao. The dead do not praise the Lord, nor any who go down into silence. Ang ano niya, ang gustong-gusto niya si Peter, no? Ha? Wala, hindi si Peter, wala siya sa hindi siya nagsusulat ng name si Jesus Christ nakalagay sa Bible. Wala nakalagay sa Bible na si Peter ang nagsusulat ng Book of Life. Walang ganon. Si Jesus Christ yon. May manok pa kayo nalalaman pag may hawak na manok. Kasi pare-parehong itsura, no? Hindi, lagyan natin ng manok to. Pag may manok, oo nga, si Peter, yan may manok. Hindi, isa. Ay, may hayop na hawak-hawak. Sino yon? O, yung isa yung hindi ko maintindihan, pare-pareho kasi ang mukha. Hindi, ibahin na lang natin ang damit. Pag iniba natin ang damit, iba na yung pangalan dyan. Iba na ang presyo niyan, mabibenta natin. The dead do not praise the Lord, nor any who go down into silence. But we will bless the Lord. For this time forth and forevermore, praise the Lord. So, ang pupurihin natin si Almighty Father. Tatawagan natin ang name ni Jesus Christ through the power of the Holy Spirit para makalapit tayo sa tatay natin. Dahil si Jesus Christ, He is the high priest in the order of Melchizedek. Saan ba galing itong mga graven images na to? Unang nabanggit ito, no? Saan nga ba unang nabanggit? Sa Book of Genesis. Yung Noah's Ark, nagstay siya sa mountain, sa Mount Ararat. Sakop yun ng Turkey. And then, si Noah, si Shem, si Ham, tsaka si Japheth, mga anak ni Noah. May asawa sila. So, nagkaroon sila ng mga anak din.
Ngayon, sa Padam Aram, tumira yung lineage ni Abraham. Sa Padam Aram. Yung Aram ngayon ay Syria, Turkey, Lebanon, and Iraq. Kaya binanggit natin yung Padam Aram. Kasi ang may graven image ay sa si Rachel. Dito unang nabanggit yung graven image. Genesis chapter 31. Now Rachel had taken the household idols. Household idols. Si Rachel meron siya. Put them in the camel's saddle. Si Rachel. Asawa ni Jacob. Genesis chapter 31. So yung mga tao matagal nang sumasamba ng idols kasama na si Rachel. Now Rachel had taken the household idols, put them in the camel's saddle, and sat on them. And Laban searched all about the tent, but did not find them. So, si Rachel may sinasamba na siya. At sino pang may sinasamba? Yung asawa ni David. Sa 1 Samuel chapter 19 verse 13. And Michal took an image and laid it in the bed, put a cover of goat's hair for his head, and covered it with clothes. Parang manikin, para kunyari si David yung nakahiga. Ang ginawa ni Michal, kumuha siya ng image, graven image or idol. Inilagay niya sa kama para itago si David. Kunyari si David yung nakahiga, nilagyan niya ng wig. Put a cover of goat's hair for his head. No. Yun ang unang nabanggit na idol sa Bible na hanggang ngayon ay sinasamba ng mga tao. Yung lugar na galing sila sa Padam Aram. Kumalat yon, yung pagsamba sa graven image. Natutunan nila sa asawa ni Shem, Ham, at Japheth. Okay? Yun ang graven image. So, yung mga tao na naniniwala sa graven image na may power yun, walang power yun. Si Almighty Father ang powerful. Siya ang ating sasambahin. Dahil yung mga taong namatay na ina-associate nyo sa graven image, hindi na nagsasalita yun. Tahimik na yun. Nasa rest na sila eh. Pinapakilaman nyo pa, ginugulo nyo pa. Papahinga na nga. Psalm 116. I love the Lord because He has heard my voice and my supplications. Because He has inclined His ear to me, therefore I will call upon Him as long as I live. The pains of death surrounded me, and the pangs of Sheol laid hold of me. I found trouble and sorrow. Then I called upon the name of the Lord. O Lord, I implore you, deliver my soul. So, ang tinatawag ni David, si Almighty Father, at tatawagan natin yung tatay natin because He is powerful. Siya ang nagkakadinig sa atin. Siya ang makakatulong sa atin. Gracious is the Lord and righteous. Yes, our God is merciful. Maawain si Almighty Father. The Lord preserves the simple. I was brought low and He saved me. Si Lord God, pinipreserve niya ang mga simple lang.
Hindi mapagmataas, ibig sabihin mga humble people. I was brought low, and He saved me. Return to your rest, O my soul, for the Lord has dealt bountifully with you. Maging peaceful or payapa ka, huwag kang kabahan, huwag kang matakot, dahil si Almighty Father ay nasa sa iyo. For you have delivered my soul from death, my eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. I believed, therefore I spoke. I am greatly afflicted. Ibig sabihin nito, kiniklaim niya ang strength ni Almighty Father, kaya siya ay, He will walk before the Lord in the land of the living. Walk with God's guidance. Ibig sabihin, I believed, therefore I spoke. I am greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. Sinungaling ang mga tao. Hanggang ngayon may gumagawa ng kasinungalingan. Babae at lalaki sinungaling. Diba ang father of all lies, si Satan, si Lucifer? Diba nagsinungaling siya kay Eva? Eva, kainin mo to. Minanipulan niya si Eva. Si Eva naman nagkasala. At si Eva naman, minanipula rin niya si Adam. Nagsinungaling din siya. Kaya lahat ng tao sinungaling. Walang mabuti sa atin. What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Ano may bibigay natin kay Almighty Father? Napakadami niyang blessings para na binibigay sa atin. I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Ito ang gagawin. Take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of all His people. Doing good deeds. Una muna, si Almighty Father. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Si Almighty Father muna, number 1. Mahalin siya, irespeto siya, purihin siya. At yun number 1. Ang pangalawa, sa mga tao naman, I will pay my vows to the Lord now in the presence of all His people. Dahil sa nagtitiwala ko kay Almighty Father, na i-bless niya ako, ingatan niya ako. Yung mga anak naman ni Almighty Father, doon naman ako mag-share ng blessings. Mamahalin ko rin ang kapwa-tao ko. Yun ang ibig sabihin dito. Gaya ng sinabi ni Jesus Christ. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Ano ba yung death of saints? Sino ang saints? Ang saints ni Almighty Father ay yung mga tao nagmamahal sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. In spirit and in truth. Ngayon, kung ang tao na yon ay sumasamba sa graven image, hindi yon saint ni Almighty Father. Importante kay Almighty Father ang Kanyang mga anak na makabalik sa Kanya. Ito nga binabanggit natin paulit-ulit. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Na makabalik tayo sa Kanya. Importante, precious yon dahil siya ang ating kayamanan. At tayo rin ang Kanyang kayamanan. Kaya dapat makabalik tayo sa tatay natin dahil mahal na mahal niya tayo. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Sino yung saints ulitin ko? Sino? Ang saints ni Almighty Father, yung mga tao naniniwala sa Kanya, nagmamahal kay Jesus Christ, sumusunod sa utos ng tatay natin. Yun ang saints kay Almighty Father. Wala tayo may pagmamalaki. Verse 16, O Lord, truly I am your servant. I am your servant, the son of your maidservant. You have loosed my bonds. Pinakawalan mo ako, freed me from the bondage.
Yun ang ibig sabihin dito. Pinakawalan mo ako, hindi na ako alipin ng kasalanan. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Gustong-gusto ni Almighty Father na tawagan natin siya. Hindi tayo magmamayabang. Kasi baka mahirapan si Almighty Father, nakakaya. Hindi. Lalapit tayo sa tatay. Gustong-gusto ni Almighty Father. Natawagan natin siya. Nakausapin natin siya. Kung may mga anak kayo na gusto nyo makausap, di ba tinatawagan ninyo? Namimiss ninyo? Ganon din si Almighty Father, mas lalo na si Almighty Father. Napakabuti ni Almighty Father sa atin. Anong binibigay natin kay Almighty Father? Kasamaan. Napakasama nating tao. Mas nagtitiwala tayo sa mga gawa ng kamay natin. Dahil mayayabang tayo. Kay Almighty Father tayo magtitiwala, hindi sa mga gawa ng kamay natin. Hindi sa mga graven images. Sinasaktan natin si Almighty Father pag gano'n. Hindi natin siya mahal pag gano'n. Akala nyo, pag nagdadasal kayo sa mga ibang tao, natutuwa si Almighty Father. Akala nyo? Ha? Akala lang ninyo yon. Nasasaktan si Almighty Father. Imbis na siya ang tawagan natin, ibang tinatawagan ninyo. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of all His people. Sa lahat ng tao. I-share natin ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi man tayo marunong magsalita, i-share pa rin natin. Dahil si Almighty Father, yung blessings niya sa atin patuloy. Hindi napapagod si Almighty Father sa pagtulong sa atin, sa pag-alaga sa atin. I will pay my vows to the Lord. Now in the presence of all His people, in the courts of the Lord's house, in the midst of you, O Jerusalem, praise the Lord. Hallelujah. Napakabait ni Almighty Father, hindi niya tayo pababayaan. Pero lagi natin siyang sinasaktan. Mas gusto niya pang sundin ang inyong culture and tradition. Yung kulto, galing yun sa word na culture, yung cult. Mas gusto niyo pang sundin yung inyong cult, culture and tradition ninyo kaysa kay Almighty Father na mas nauna pa sa culture and tradition ninyo. Na si Almighty Father gumawa ng mundo na to. Naniwala kayo sa kasinungalingan ng demonyo. Magtitiwala tayo sa tatay natin. Ano nangyari? Truth is cast down to the ground. Nawala na yung totoo. Sa sobrang dami ng mga fake news or fake teachings, fake apostles, fake lahat. Ano nangyari sa sobrang dami ng fake? Daniel chapter 8 verse 12. Because of transgression, an army was given over to the horn to oppose the daily sacrifices, and he cast truth down to the ground. He did all this and prospered. Tao. Yung tao, itinapon niya yung katotohanan sa ground. Hindi niya binigyang halaga dahil sa kasalanan. He did all this and prospered. Nag-prospered yung tao. Pero ano nangyari sa kanya? Nasira siya, ang tao. Kaya para hindi tayo masira, magbasa tayo ng Bible. Andito yung truth, nasa Bible.
Isa-isa nating hanapin yung tatay natin. Kung hahanapin natin yung tatay natin, huwag kayong magbukas ng ibang libro. Lahat ng alam ninyo, tanggalin nyo sa utak ninyo, mag-umpisa uli. Go back. Sabi dito sa Bible, go back to the beginning. Go back to the old path. Hindi ako member ng, ano na yan hindi ako member nun, ng old path. Hindi ako member nun. Yun ang nakalagay sa Bible. Kung hindi ninyo alam kung saan kayo pupunta, go back. Balik tayo ulit. Basa ng Bible. Mahal tayo ng tatay natin. Mahal ko rin si Almighty Father. Sa sobrang dami ng blessings niya na binigay sa akin, hindi mababayaran. Hindi natin mababayaran yung pagmamahal niya sa atin. Pero binigyan niya tayo ng chance. Ang kailangan lang natin, magtiwala. Yun lang, magtiwala kay Jesus Christ para makabalik tayo sa kanyang kaharian. Ngayon ko lang nadidiscover to. Ngayon ko lang nadidiscover. Sa tanda ko lang to. At hindi ko to maintindihan kung hindi dahil kay Almighty Father. In the name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, hindi ko to maintindihan. Dahil hindi ako matalino. So, saan ko nakukuha to? Nasa Bible, magbabasa tayo. And you will hear a voice behind your ear. Nasa Bible lahat. Lahat ng mga tanong ng mga tao, hindi ko alam kung naiintindihan nyo. Iska, naiintindihan mo sarili. Naiintindihan ko sarili ko. Pupurihin natin yung tatay natin. Dapat magkaroon tayo ng takot sa kanya. Respeto, pagmamahal. Hindi niya tayo iiwan. At para makabalik tayo sa kanya. Tuwan-tuwa siya pag nakabalik tayo sa kanya. Dahil itong mundo na to, sojourners lang tayo. Travelers. Dumadaan lang tayo. Ang tunay nating home ay yung tatay natin. Kaya we must store up treasures in heaven, hindi dito sa mundo na to. Dahil yung mga bagay na sa mundo na to, it's just a mirage. Thank you, and God loves us all so much.